Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Minsan, sa ibang panahon, merong nagmahalan. Posible nga kayang tumawid ang nakaraan sa kasalukuyan? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Valentine Special sa Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Si Lucas, isang caretaker sa isang malaking antigong bahay sa kanilang probinsya. Babantayan niya lamang ang bahay sa loob ng isang buwan bago ito tuluyang gibain. Naibenta na kasi ang lupang kinatatayuan ng bahay sa isang mayamang Tsinoy. Nalungkot nga si Lucas sa sasapitin ng antigong bahay. Para sa kanya, napakaganda ng bahay na iyon. Napakalawak at paniguradong maraming nabuong alaala sa loob ng napakahabang panahon. Kung meron nga lang siyang malaking pera, baka binili na niya iyon para maprotektahan. Pero mahirap lang si Lucas. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi namnamin na lang ang maiksing panahon na titira siya sa antigong bahay na iyon. Gawa ang bahay sa matitibay na puno tulad ng nara at mulave. Napapalibutan din ng malalaking bintanang gawa sa kapis. Wala na halos gamit sa loob ng bahay dahil naibenta na. Ang tanging natira na lamang ay ang atay bed o ang antigong kama nung una pang panahon. Nakapwesto iyon sa kwarto kung saan natutulog si Lucas. At doon, sa kwartong iyon, magsisimula ang misteryo ng kanyang buhay. Isang hating gabi, nagising si Lucas nang may marinig itong mga yapak ng paa sa ilalim ng kanyang kama. Agad niyang sinilip iyon. Pero wala naman siyang nakita. Pero patuloy ang yapak ng mga paa at mukhang galing iyon sa ilalim ng sahig. Iniurong nito ang kanyang kama at saka idinikit ang kanyang tenga sa kahoy na sahig. Tama siya. Doon nga galing ang tunog ng mga paa. Nang pagmasdan niyang mabuti ang sahig, nakita niya ang isang trapdoor o lihim na pintuan. Nauso iyon sa mga antigong bahay nung panahon ng Kastila at Hapon. Ayon sa lola ni Lucas, doon itinatago ang mga kayamanan ng mga may-ari ng bahay para hindi iyon kunin ng mga Kastila at Hapon. Taguan din daw iyon ng mga dalaga para hindi sila dakpin at pagsamantalahan ng mga sundalong Hapon. Iyon ang unang beses na nakakita si Lucas ng trapdoor. Kaya naman, binuksan niya iyon. At doon tumambad sa kanya ang ground floor
ng antigong bahay. Nakita rin niyang merong hagdanang kahoy at merong nakasinding gasera na nakapwesto sa dulo. Nagtataka si Lucas. Siya lang naman mag-isa sa buong bahay na iyon. Kaya naman bumaba siya sa hagdanan. Gamit ang ilaw ng gasera, natanaw niya ang isang babaeng nakaupo sa sahig at umiiyak. Nakasuot ito ng saya. Nakatalikod ito sa kanya. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Lucas na makalapit siya sa babae. Nagulat ang babae at napaharap ito kay Lucas. Kahit hindi malakas ang apoy ng gasera, nakita pa rin ni Lucas ang kagandahan ng dalagang kaharap niya. Sa tingin niya ay magkaedad lamang sila. Kumabog ang puso ng binata. "Sino ka? Pinadala ka ba ng aking inang dito para itakas ako? Parating na ba ang mga sundalong Hapon? Kailangan ko pa rin bang magtago para hindi nila ako mapagsamantalahan?" Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Halata ang takot sa kanyang mukha. Binitbit ng dalaga ang gasera at mukhang tatakas na ito. "Sundalong Hapon?" "Miss, 2026 na. Matagal nang tapos ang panahon ng Hapon." Sagot ni Lucas sa dalaga. Nakakunot noo ang dalaga. "Ano bang pinagsasabi mo, Ginoo? Nagsisimula pa lamang ang gera. Delikado pa ang buhay natin dahil sa mga masasamang Hapon na iyan." Hindi na hinintay ng dalaga na makasagot si Lucas. Tumakbo ito dala ang gasera. Pero agad itong nabuwal dahilan para maibagsak ang gasera at mawala ang apoy nito. Dumilim ang buong paligid. Inilabas ni Lucas ang kanyang cellphone para gamiting ilaw. Pinuntahan niya kung saan nabuwal ang dalaga. Pero laking gulat niya nang mailawan ang paligid. Wala na roon ang gasera. Wala na rin doon ang dalaga. Sa sumunod na hating gabi, muli na namang narinig ni Lucas ang yapak ng mga paa sa ilalim ng kanyang kama. Galing na naman iyon sa trapdoor o lihim na pintuan. Iniurong na naman nito ang kanyang kama at binuksan ang trapdoor. Nagliliwanag na naman ang ground floor dahil sa lamlam ng apoy na galing sa gasera. At muli na naman niyang nakita ang dalaga sa sulok. Nakasuot pa rin ng saya at umiiyak na naman ito habang nakatalikod. Nilapitan siyang muli ni Lucas. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong ni Lucas.
paglingon ng dalaga, hindi na ito nagulat pa tulad ng unang beses na nakita niya ang binata. Sino ka ba talaga? Ano bang ginagawa mo rito? Espiya ka ba ng mga sundalong Hapon? Gusto mo ba akong ipadakip sa kanila at idala sa bahay na pula para mapagsamantalahan? Napakasama mong tunay. Naiiyak na bigkas ng dalaga. Umiling si Lucas. Ako si Lucas. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo nung sinabi ko nung isang gabi na taong 2026 na ngayon. Tapos na ang panahon ng Hapon. At para mapaniwala ang dalaga, ipinakita ni Lucas ang kanyang cellphone na naglalabas ng mga artikulo at larawan sa pagtatapos ng pananakop ng mga Hapon. Pinagmasdan ni Maria ang mga larawan sa cellphone ni Lucas. Litong-lito ang dalaga. Pero lihim itong natutuwa na nagwakas pa rin pala ang kasamaan ng mga Hapon. Pero pareho silang nagtataka kung paano silang nagtagpong dalawa, gayong magkaiba ang mga panahon nila. Ako si Maria. Bahay namin to. At dito ako itinatago ng inang ko para hindi ako madakip ng mga sundalong Hapon. Hindi ako pwedeng gumawa ng kahit na anong ingay dahil baka may makarinig. Hindi rin ako pwedeng pumanhik sa bahay. Matagal na ako dito. Matagal na ako nakakulong dito. Dinadalhan lang ako ni inang ng pagkain kapag nakalagpas na ang mga sundalong Hapon. Siya na rin ang naglalagay ng gaas sa gasera. Para kahit papaano, may makita ako. Kwento ng dalaga. Inilibot ni Lucas ang kanyang paningin sa kabuuan ng ground floor. Nakita nito sa sulok ang isang antigong piano. Marunong siyang tumugtog nun. Nilapitan niya iyon para gamitin. Pero agad siyang pinigilan ni Maria. Huwag kang magtatangkang patugtugin ng piano. Maririnig tayo ng mga Hapon. Nag-aalalang bulong ni Maria. Pero agad din siyang nanahimik nang maalalang tapos na pala ang pananakop ng mga Hapon ayon kay Lucas. Alam mo Maria, nung bata pa lamang ako, tinuruan ako ng nanay ko na magpiano. Bato sa Buhangin ang unang kantang inaral namin. Gusto mo bang mapakinggan? Nakangiting alok ni Lucas. Ngumiti pabalik si Maria at hinayaan si Lucas na patugtugin na sa wakas ang piano. Napakaganda ng tunog ng lumang piano. Parang nanumbalik si Lucas nung musmus pa lamang ito at tinuturuan pa ng kanyang nanay kung paano tamang humawak ng piano. Ganon din si Maria. Ang piano na iyon ay niregalo sa kanya ng kanyang ama para sa kanyang kaarawan. Nangako ang kanyang tatay na tuturuan siyang tumugtog ng piano. Pero hindi nito nagawa.
dahil kabilang ang ama ni Maria sa mga pinaslang ng mga sundalong Hapon. Pareho silang may nakatagong alaala sa piano. Pero magkaiba sila ng nararamdaman sa mga alaalang iyon. Gayunpaman, sinubukan pa rin nilang magpaanod sa ganda ng liriko ng kanta at sa lambing ng tunog na mula sa antigong piano. Sa pagdaan ng mga araw, nagkahulugan na ng loob sina Lucas at Maria. Pareho silang nagbabahagi ng mga kaalaman nila sa kani-kanilang mga panahon. Tinuruan ni Lucas si Maria kung paano gumamit ng mga kagamitan sa kasalukuyang panahon tulad ng cellphone at telebisyon. Tinuruan din niya si Maria na magsulat gamit ang ballpen. Napag-alaman kasi niyang hindi nakapag-aral si Maria. Tanging pangalan lamang nito ang kaya niyang isulat. Naging masaya ang kanilang pagkakakilala. Madalas silang nagtatagpo kapag sasapit na ang hating gabi. Doon lamang nakikita ni Lucas si Maria. Kapag may araw kasi, biglang naglalaho ang dalaga. Isang hating gabi, nakiusap si Maria kay Lucas. Maaari mo ba akong papanhikin sa bahay? Ang tagal ko nang hindi nakikita ang bahay namin. Tumango si Lucas. Agad niyang inayos ang hagdanan para makapanhik ng maayos si Maria. Pero nakapagtatakang hindi makaapak si Maria sa hagdanan. Para itong napapaso. Sinubukan nila ang ibang paraan para makapanhik ang dalaga pero kahit anong gawin nila, hindi umuubra. Nalungkot si Maria. Pero mas nalungkot si Lucas nang maalalang sa susunod na araw na pala gigibain ang antigong bahay. Malungkot niya iyong ibinalita sa dalaga. Napakabilis ng pagsasama nilang dalawa. Sa isang iglap, sumapit na ang huling hating gabi na magkasama sila. Sinulit nila ang bawat minuto at segundo. Pinatugtog nila ang piano. Nagsulat silang dalawa sa kwaderno, humalakhak sa bawat kwento. At saka umiyak nang mapagtantong malapit na silang magkahiwalay. Oras na sumapit na ang umaga. Nakahiga silang pareho sa sahig. Malapit nang maubos ang gaas ng gasera. Kapwa sila tahimik. Hindi malaman kung ano ang nasa kanilang mga isip. Hanggang si Maria na mismo ang bumasag ng katahimikan.
Lucas, bakit kaya tayo pinagtagpo ng Diyos? Minsan ba'y natanong mo rin iyon? Lumungkot ang mga mata ni Lucas. Wala siyang maisagot. Muling nagsalita si Maria. Ito na ang huling hating gabi na tayo ay magkasama. Pagkagat ng liwanag, asahan mong hindi mo na ako makikita. Hindi pa rin nagsalita si Lucas. Pero tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap nito si Maria. Hinalikan ang noo ng dalaga. Natahimik na naman silang pareho. Hanggang sa dahang nauupos ang apoy sa gasera. Kapwa sila pumikit para ihanda ang sarili sa mahimbing na pagtulog. Sa panaginip ni Lucas, masaya silang nagtatakbuhan ni Maria sa kasalukuyang panahon. Malaya at parehong masaya. Nasa iisang panahon din sila. Hanggang sa mapatigil silang pareho sa kanilang pagtakbo nang makita nila ang mga taong may daladalang mga kahoy na umaapoy at papunta sa kanilang direksyon. Muli silang tumakbo. Pero nabuwal si Maria at agad na hablot ng mga tao. Doon nagising si Lucas. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala na si Maria sa tabi niya. Umaga na pala. Maya-maya pa'y narinig na niya ang mga ingay sa itaas ng bahay. Hudyat na sumapit na ang oras para gibain ang antigong bahay ni na Maria. Wala nang magawa pa si Lucas. Nahiga na lang itong muli sa sahig kung saan sila huling nagkasama ni Maria. At doon niya nakita ang isang papel na masinop na nakatiklop at nakasulat ang pangalan ni Lucas. Iyon ang liham ni Maria. Mahal kong Lucas, patawad kung pinagtagpo tayo sa magkaibang panahon. Patawad kung hindi tayo pinalad na mapagsama sa parehong oras. Napakalungkot na sadya. Pero kung ito ang nais ng Diyos para sa atin, wala naman tayong ibang dapat gawin kundi ito'y tanggapin. Napakalungkot ng buhay ko noon bago ang iyong pagsapit. Para akong manikang nakatago sa kaha. Pero dumating ka. Hinango mo ako sa kaha at ipinakita mong
meron pa ring liwanag at ligaya. Ipagpatawad mo kung hanggang dito na lang kita makakasama. Lubos kong inaamin na mas puno ng takot ang aking dibdib sa ating nakatakdang paghihiwalay kaysa sa gerang aming sinasapit sa palad ng mga malulupit na hapon. Gusto kong mawari mo na sa ilang hating gabi na tayo'y magkasalo. Wala akong ibang ginawa kundi magtanong sa puong may kapal. Bakit ba kailangan nating magtagpo kung hindi rin naman tayo aabot sa dulo? Isang katanungan na kahit sa anong panahon ay hindi mabibigyan ng kasagutan. At isa lang ang sigurado. Isa itong misteryo na dadalhin ko kung pala rin man ako makarating sa kalangitan. Baka sakali, kapag nakaharap ko na si Bathala, maisumbong ko na sa kanya ang lungkot na bitbit ko sa aking puso. Naway iyon ay kanyang kaawaan at ibalik niya ako sa iyong piling sa kahit na anong panahon niya naisin. At kung sakali mang hindi niya ako dinggin, ika'y aking hihintayin pa rin. Mahal ko, sa susunod na buhay, ipangako mo, hahanapin mo ako. Hindi ako mapapagod na maghintay sa'yo hanggang sumapit na ang pagtatagpo natin sa parehas na lugar at parehas na panahon. Mahal ko, natutuwa ngayon ang puso ko sa posibilidad na muli tayong magtagpo. Iyo lamang pakatandaan na bihag mo na ang puso ko habang ako'y naghihintay sa muli nating pagkikita. Huwag mong katakutan ng liham kong ito. Hindi ito liham ng pamamaalam, bagkus isang liham na magpapaalala sa iyo na minsan, sa ibang panahon, natagpuan mo ako. Ang iyong sinisinta, Maria. Liham ng gabi. Liham ng gabi.